Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga bago nating subscribers, hello! Sana magustuhan yung tumambay at magtagal dito. And syempre, sa mga dati pa nating subscribers, hello po! Maraming salamat sa inyong araw-araw na pag-aabang. Kahit na paminsan-minsan di tayo nakakapag-upload, ay lagi pa rin kayong nanonood. Ano ba yan? Lagi kayong nanonood sa iba nating mga kwento. Yung mga dati na nating kwento na napakarami na rin po. Especially kung bago ka pong follower natin o subscriber natin, maraming kwento na tayong nai-upload. So baka magustuhan yung tignan at pakinggan ang mga kwentong yon. Pero bago ang lahat, bago tayo dumapos sa kwento natin for today, nako, nais ko munang bumati sa lahat ng mga nag-comment. Ako naman, alam kong nag-aabang kayo kahapon. Pasensya na. Mama Mia, sana may horror din. Oo, magkakaroon tayo ng horror kapag merong nagpadala ng horror story. Ganun naman yon. Hi kay Prex Leon. Marilyn Manara, maraming salamat. Hello po sa mga taga-Japan na lagi pa rin nanonood sa atin. Hi kay Jeneline Mendez. Ayun, maraming thank you. Edward Ray Odero. Maraming salamat, Edward. Hello din kay Mafe. Thank you so much, Mafe. Ray Miranda, Rose Jang, maraming salamat. Hello din kay Veron Amparo, thank you so much sa iyo. Lori Anoyo, hi. Clark Joshua Tabalba, maraming salamat. Nagsisigawan daw sila Lori. Hello naman kay Ma'am Milva Maog, maraming salamat sa iyo. Mabait at sexy ka raw. Naku, mana ka sa akin, charot. Joke lang. Hello din kay Ariana May. Maraming salamat, Ariana May. Shout out kay Raihana Sultan. Raisa, hello sa'yo. Saranghe. Bakit ang hilig nyo sa mga pangalang inuulit-ulit? Hi kay from Lemery, Batangas. Hello sa inyo dyan. Mary Jane Cahudo, Ann Soto, Jimmy Longboy, Gimaras Girl, Jeremy Tugay. Maraming salamat sa'yo. Sally Buma, Marife Dikit. Maraming salamat from Malabon. Hello nga pala sa mga taga Quezon City, taga Marikina City, Pasig City, Pasay City. Hello po sa inyong lahat. Rosel Ampil from Kuwait. Thank you so much. Dino Ismael. Merchi Vlog Bukhalig. Thank you. Sumingit Mauro, Kimberly, maraming salamat Kimberly. G. Mercadejas, thank you so much. Socorro Obien from Lucena City. Shout out kay Tep TV, thank you so much sa iyo. Gail Easy, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din kay Chazi Chai, Jaime Rodriguez, Nora Escoto. Thank you so much. Hello daw sa mga taga Quay Lin Garments, sa mga ka-work niya. Pa-shout out kay Ate Iday at Luwing. Maraming salamat. Richa, thank you so much sa iyo. Ayan, hello din kay Christine de la Cruz sa RFC Company. Maraming salamat. Marilu Manlige. Thank you, Josefina, Jessica Cruta. Maraming salamat all the way from Kuwait. Maraming salamat. Para tayong rapper Mim, hi, maraming salamat. Elsa Kapil. And sa asawa niyang si Randy Kapil, happy 20th anniversary yesterday. Hello po, maraming salamat sa inyong pagkikinig and happy anniversary. Hello din kay Madeline Guerrero watching from Kuwait and Ana May Copio from Qatar. Antonio Villanueva, maraming salamat. LV Lapot. Atela Lejo from Cavite City. Ayan, maraming salamat sa mga taga Cavite. Feligia Acosta, thank you. Shout out daw sa mga taga Barangay Unidos Nabas Aklan. Jonard Castro, matagal na raw na tagapakinig natin. Hi Jonard, maraming salamat. Huwag ka nang magtampo. Malapit na raw siya magtampo. Ang tagal-tagal na niyang nagbe-message, nagko-comment pero hindi pa raw siya na-shoutout. Ayan ha. Andyan na ha. Dennis Gamboa, maraming salamat from Hong Kong. Christina Season, Judith Pagit, thank you so much. And hello din kay sa birthday niya raw sa May 3 from Singapore. Anong pangalan mo? Advance happy birthday. Donna Frias, hi, miss na kita. Hello din kay Lizzie Locapa. Maraming salamat. Birthday niya raw noong April 29. Happy birthday po. Nung Monday pala ang birthday mo. Maria Kirod from
Kabagan Isabela, hello sa family Tagiyam, maraming salamat. Apalit Pampanga, hello sa inyo. Elsa Punzalan, maraming thank you. Gloria Villonar, Alcora Ukit, yun, paulit-ulit na ito. Hi kay Angel Faith Lura, birthday niya last April 29. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nasa shoutout, wag po kayong mag-alala dahil sa mga susunod nating upload, baka kayo na po ang ating ma-shoutout. Comment lang kayo ng comment at wag po kayong mawala ng pag-asa na baka ma-shoutout kayo dahil darating din ang araw na kayo naman ang ating isa-shoutout. Naku, wag na nating patagalin pa. Alam kong excited ka na for this day para sa kwento natin. Andito na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pangyayari sa ating buhay na kahit gustuhin man nating ibalik at ituwid ay hindi na mangyayari. May mga pagkakataon na gusto nating balikan ng mga bagay na yon para pigilang mangyari nang sa ganon ay huwag tuluyang masira ang buhay na ating tinatamasa. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po kung isa man ang sulat ko na ito sa iyong mapipili para ibahagi sa iyong YouTube channel. Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi po masyadong kagandahan. Pero alam ko na mapupulutan ng aral lalong-lalo na sa mga kababaihan. Marami ang nagsasabi na huwag tayong basta-basta magtitiwala lalo na sa mga taong hindi pa natin lubusang kakilala. Pero minsan, Mama Mia, kahit akala mo ay kilala mo na ang isang tao, akala mo ay hindi ka na niya masasaktan, may mangyayari sa buhay mo na masasabi mong hindi mo pala talaga kilala ang taong iyong pinagkakatiwalaan ng lubusan. Ako po si Chloe, isa po sa mga masugid niyong tagapakinig araw-araw. Mama Mia, actually, matagal-tagal ko pong pinag-isipan kung dapat bang i-share ko ang kwentong ito sa inyong mga tagapakinig. Nais ko pong sabihin na binago ko po ang ilang mga detalye sa kwento ko, tulad ng pangalan at ng lugar, nang sa ganun ay walang masyadong makakilala sa kwento ko na ito. Well, anyways, siguro naman kung merong makakaalam na ako ang nagpadala nito, yun ay ang mga taong involved. 3 tao lang po. Ako at ang 2 taong sumira sa buhay ko. Pero Mama Mia, yung iba, alam kong hindi nila ako makikilala dahil ni isa ay wala akong pinagsabihan tungkol sa nangyari sa akin, kundi ikaw lamang at ang mga tagapakinig mo. Alam ko, Mama Mia, na makikita mo itong email address ko. At naniniwala at nagtitiwala ako na hindi mo ito ipagkakalat sa iba, na tayong 2 lang ang nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Mama Mia, bata pa lamang ako ay pangarap ko na pong magkaroon ng isang simple at masayang pamilya. Hindi po kasi ganoon ang pamilyang kinalakhan ko. Hindi simple at hindi masaya. Mama Mia, ang mga magulang ko po ay parehong kilala sa aming lipunan. Kilala po dahil ang papa ko ay politician, samantalang ang mama ko naman ay meron ding magandang posisyon sa aming lipunan. Ang pamilya namin ay tinitingala ng karamihan. Marami ang nagsasabi na perpekto ang pamilya namin. Well, yun naman talaga ang nais palabasin ng mga magulang ko. Na perpekto kami, na wala kaming kapintasan. Lahat po kaming magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat po kaming magkakapatid ay merong magandang mga trabaho. Yung iba kong mga kapatid ay nagmamanage ng aming ibang negosyo. Hindi naman po kalakihan ang mga negosyo namin. Pero Mama Mia, masasabi mo talaga na maalwan ang naging buhay namin simula pa nung umpisa. Kaya lang, simula rin bata ako, Mama Mia, ay hindi ko masasabing naging masaya ang buhay ko. Naging masalimuot ito dahil na rin sa mga magulang ko.
May mga paminsan pa noon, Mama Mia, na meron po kaming mga bantay pag pumapasok kami sa eskwela dahil may mga kaaway sa politika ang papa ko. Hindi po kami gaanong malaya sa mga ganong bagay. Ako rin naman, Mama Mia, bilang nag-iisang babae sa pamilya namin, ay hindi rin talaga pwedeng gumala sa kung saan-saan. Lahat na lang, Mama Mia, ay dinidiktahan ng mga magulang ko. Pati na ang taong iibigin ko. Kaya naman simula high school, nung pumasok ako sa puppy love, ay naging controversial na ang mga karelasyon ko. Lalong-lalo na, Mama Mia, kapag naiisip ng mga magulang ko na hindi bagay sa akin ang pinili kong tao. Lagi nilang sinasabi na pag-isipan ko raw mabuti. Lagi nilang sinasabi na wag akong makikipagrelasyon sa taong pwedeng makasira sa aming reputasyon. Kaya naman, lahat po ng mga karelasyon ko ay hindi nagtatagal. Lahat po ng mga karelasyon ko ay kung hindi ako ang nag-give up, sila po ang gumigive up dahil nape-pressure sila sa mga magulang ko at natatakot sila. Well, Mama Mia, nasanay na ako sa ganun. Nasanay na ako na iba't iba ang nobyo ko. Pero Mama Mia, nung makilala ko po si Ray, dito po nagsimulang magbago ang lahat sa akin. Mabait si Ray, gwapo, pero hindi galing sa mayamang pamilya. Nakilala ko siya, Mama Mia, nung nag-umpisa na akong magtrabaho. Actually, pagka-graduate ko ng college, ang gusto ng mga magulang ko ay magtrabaho ako sa papa ko bilang kanyang PR manager. Pero ayoko po. Ayokong masali sa politika. Alam kong magulo ang buhay na yon. Dahil ang gusto ko lang naman talaga ay simple at masayang buhay. Kaya ang sabi ko, ngayon na nakagraduate na ako ay gagawin ko ang makakapagpasaya sa akin. Dahil nga masyadong busy ang mga magulang ko at hindi na nila ako napagtuunan ng pansin, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na sagutin si Ray. Isa sa mga katrabaho ko na nanligaw sa akin. Mama Mia, hindi naman po kami magkatrabaho talaga dahil magkaibang department naman kami. Sa isang malaking building ay nasa kabilang side po siya. Pero iisang kumpanya lang po ang pinagtatrabahuan namin. Nakilala ko siya dahil sa isang company outing. Nagkaroon kasi ng team building ang buong kumpanya at noon ay naging magkagrupo kami. Noon ay nagkakilala kami. Nagkainuman, nagkatsikahan ng kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay. First time ko pong makakilala ng isang lalaki na walang panghuhusga sa mga magulang ko at sa pagpapalaki nila sa akin. Bagkus ay laging sinasabi ni Ray sa akin na iba't iba talaga ang pamamaraan ng mga magulang sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak at sa pagmamahal ng mga ito sa kanilang mga supling. Siguro nga ganun lang talaga magmahal ang mga magulang ko. Kaya dapat intindihin ko na lang daw. Nung una ay naaalibadbaran ako kay Ray. Dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang too good to be true siya. Pero habang nagtatagal na magkakilala kaming dalawa, ay doon ko naisip na masaya pala siyang kasama. Maganda pala siyang impluwensya. Hanggang sa nanligaw na nga siya sa akin. Pero tinatago namin ang relasyon namin sa buong kumpanya dahil kahit hindi bawal yun, Mama Mia, ay nakakahiya pa rin. Ayaw namin na maging tampulan kami ng tukso. Ayaw namin na kami lagi ang pag-uusapan. Kaya naman naging palihim ang relasyon namin. Naging palihim rin ang pagkikita namin. Pero masaya ako. Masaya ako lalo pat meron akong pakiramdam na may sikreto ako sa ibang mga tao. Buong buhay ko kasi, Mama Mia, ay parang naging open book. Alam ng lahat kung sino mga magulang ko, kung anong mga pinagdaanan ko. Parang walang sikreto at walang misteryo sa buhay ko. Pero nung dumating si Ray, nung makilala ko siya, dun ako nagkaroon na para bang privacy, Mama Mia. For the first time in my life, nakaramdam ako na parang may kontrol ako sa sarili kong buhay. Kaya pinanatili naming sikreto ang aming relasyon. Kung sa opisina, Mama Mia, ay hindi talaga kami nagkikita at nagsasama kung kaming dalawa lamang. Pati na pagpapunta o pauwi. Nagkikita lamang kami tuwing rest day namin at dun kami sa lugar kung saan medyo malayo sa aming lugar.
Pareho naman kaming may sasakyan ni Ray. Meron siyang motor at meron naman akong kotse na galing sa mga magulang ko bilang regalo nila noong birthday ko. Kaya naman Mama Mia, naging malaya kami ni Ray na magliwaliw sa iba't ibang lugar. Ang totoo niyan ay napapansin na rin ako ng mga kapatid ko kung bakit daw hindi nila ako nakikita sa bahay tuwing weekends. Sabi ko na lang ay yun lang ang tanging oras ko para sa sarili ko kaya wag na nilang kunin yun. Ang mahalaga lang naman ay wala akong ginagawang kabulastugan para sirain ang aming reputasyon. Yung isang kuya ko kasi Mama Mia ay gustong sumunod sa yapak ng papa ko na maging politiko. Kaya ingat na ingat talaga sila sa kanilang reputasyon. Ako naman ay ayos lang. Kaya naman doon ko talaga ginagawa ang mga milagrong ginagawa ko sa medyo malayong lugar nang walang nakakakilala sa akin. Naging masaya ang relasyon namin ni Ray. Masaya pala Mama Mia kapag may lihim ka na para bang nakaka-excite sa buhay mo. Si Ray po ang nagmulat sa akin sa halos lahat ng bagay sa mundo, pati na rin sa mundo ng sex. Oo Mama Mia, hindi naman po ako virgin nung magkakilala kami ni Ray. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron naman akong mga naging ibang boyfriends noon. Meron kay Ray ko po na explore ang sex ng tuluyan. Doon ko lang na-enjoy ang sex Mama Mia. Masarap pala yun. Hindi pala tulad nung mga una kong naging karanasan na para bang wala lang. Siguro dahil selfish ang mga naging boyfriends ko noon. Parang sila lang ang mahalaga. Parang sila lang ang anak ng Diyos na sila lang dapat ang masarapan at kapag tapos na sila, tapos na kahit hindi ka pa tapos. Ganun po ang pakiramdam ko sa mga naging ex ko. Pero iba po si Ray Mama Mia. Sinisigurado niya po na nag-e-enjoy talaga ako sa ginagawa namin. Kaya naman napamahal talaga siya sa akin ng husto. Para bang napaka-expert niya sa lahat ng bagay. Sa pagpapayo, sa sex, at sa kung ano-ano pang kailangan ng wisdom. Kaya naman mahal na mahal ko na siya Mama Mia. Umabot ng halos 7 buwan ng relasyon namin ng patago. Hanggang sa isang araw ay isang eskandalo po ang nangyari sa opisina. Bigla pong dumating ang isang babae doon. At dahil nandoon kami sa harap talaga ng entrance, sa may reception area Mama Mia, ng mga kasamahan ko noon ay nakita namin ang mga pangyayari. Dumating ang isang matangkad, payat, maputi at magandang babae. Hi, saan ba dito ang opisina ni Ray? Tanong niya. Sino pong Ray, ma'am? Tanong ng receptionist. Marami kasing Ray sa opisina Mama Mia. Hanggang sa sinabi ng babae ang apelyido. At nung sinabi niya, ay itinuro niya ito sa kabilang dako ng building. Miss, maitanong ko lang, may napapansin ka ba dito? Nakasakasama ni Ray lagi? Tanong niya. Hindi po ma'am Pasensya na po, marami kasi kaping empleyado at hindi ko napapansin. Hindi ko nga masyadong kilala yang si Ray, pero alam ko kung nasaan siya dahil dito. Pinakita niya ang laptop Mama Mia kung saan itatype niya lang ang pangalan ng empleyado at malalaman na niya kung saang banda ito nag-uupisina. Bakit po ma'am? Maitanong ko. Tanong ng receptionist. Mama Mia, rinig namin kasi malapit lang talaga kami doon sa reception table. Chumichika pa ang isang kaibigan ko noon pero ang aking mga tenga ay nakafocus sa pinag-uusapan ng receptionist at ng babae. Kasi pakiramdam ko nagloloko sa akin ang asawa ko Po? Kayo po ang misis ni Sir Ray? Tanong niya. Oo. Sabi nung babae sabay angat ng kanyang kamay kung nasaan naroon ang wedding ring nila ni Ray Mama Mia. Halos mabilaukan ako noon sa sarili kong laway kahit na wala naman akong kinakain. Hindi ko alam pero nanginig ang buo kong katawan. Namanhid ang tuhod ko Mama Mia na para bang anong oras ay matutumba ako. Kaya naman humawak ako sa isang railings na nandoon. Habang patuloy na pinapakinggan ang pag-uusap nung babae at ng receptionist ng kumpanya. Mama Mia, dun ko nalaman na may asawa na pala si Ray. Pilit kong
Inaalala sa isipan ko ang mga nangyari sa aming dalawa. Paanong hindi ko nasabi at hindi ko naramdaman na may asawa na pala ang lalaking karelasyon ko. Hanggang sa itinuro na nga ng receptionist ang babae sa kabilang side ng building. Mama Mia, pumasok na kami noon sa trabaho namin pero ang isip ko ay lumilipad pa rin sa mga narinig ko sa baba. Paano kaya talaga? Ano kayang nangyayari ngayon? Nandun ako sa isiping yon habang kunwari ay nagtatype sa computer ko. Nang biglang may dumating sa opisina na para bang humahangos. Yun pala ay isa naming katrabaho na si Gail na galing sa kanyang pag-break. "Uy, may chismis ako sa inyo," sabi niya. Timing kasi noon, Mama Mia, na wala ang manager ng department namin kaya nakakapag-usap kami ng malaya nang walang sumisira sa mood namin. "Alam niyo ba, dun sa kabilang dako? Naku, may isang asawa doon." Alam niyo kung sino? Asawa ni Ray. Nag-e-eskandalo siya doon at tinatanong kung sinong babae ng kanyang asawa. Tanong, sabi nito. Mama Mia, na-excite naman ang lahat dahil alam mo naman ang Pinoy ay talagang marites by nature. Nagtatanong pa sila ng ilang mga detalye. Tinanong pa nila kung nakilala ba nung asawa ang babae. Hindi raw. Ang sabi nila ay hindi naman sila makapaniwala na ganun si Ray dahil wala naman itong sinasamahang ibang babae sa opisina. Paano nalaman nung asawa niya na may babae siya? Naku, baka naman tamang hinala lang yun, sabi ng isa naming kasamahan. Hindi, may nahuli daw kasi siya. Nahuli niya yung mga resibo ng motel. Pinakita pa nga doon at sinampal pa si Ray ng 2 beses. Mama Mia, may video pa siyang pinakita sa amin. Ako naman noon ay pilit na kinakalmang sarili ko. Ayokong umalis, ayokong magkunwaring mag-CR, baka mahalata nila na ako yung babae ni Ray kahit na wala namang ebidensya na ako yun. Tahimik lang ako sa may sulok. Nagkukunwari na nagtatype. Uy, ano ka ba, Chloe? Ayaw mo bang marinig tong chismis namin? Ano? Kunwari kong tanggal ng headphone ko. Sorry, hindi ko kayo narinig. Malakas yung music eh. Sabi ko pa. Ano ba yun? Etong si Ray. Di ba nakilala mo na yun? Nung party, nagkausap nga kayo. Alam mo ba na meron palang babae yun? Uy naman, baka may alam ka dyan. Sino bang babae niya? Taga rito ba sa atin? Taga opisina ba? Tanong ng lahat. Hindi ko alam. Hindi naman kami close eh. Noon lang kami nakapag-usap dahil sa trabaho. Dahil may tinanong siya sa akin, sabi ko. Ay naku, ang KJ mo naman. Alam mo ba na nandun sa kabilang dako ng building ang asawa niya at nagwawala? Mama Mia, naging isang malaking eskandalo po yung nangyari. In fact, Mama Mia ay umabsent po ng halos 1 linggo si Ray dahil sa pangyayaring yon. Dahil napahiya siya. Ako naman ay gusto ko siyang kontakin. Gusto ko siyang tawagan, i-text, i-chat. Pero Mama Mia, pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Dahil baka yun pang maging dahilan para mahuli kami ng tuluyan ng kanyang asawa. Pinipilit kong itago ang lahat ng sa amin, Mama Mia. Kahit ang totoo ay alalang-alala na ako. Alalang-alala ako sa kanya at alalang-alala naman ako sa sarili ko. Paano, Mama Mia? Paano ipapaliwanag ni Ray sa akin na ginawa pala niya akong kabit? Kaya pala napaka-convenient sa kanya na itago ang relasyon namin. Ang akala ko nung una ay dahil sa pinoprotektahan niya ako sa reputasyon ng pamilya ko. Pero yun pala, pinoprotektahan niya ang sarili niya sa kanyang asawa. Hanggang sa Mama Mia, nagkakilala na nga kami ng tuluyan ni Ray, ng baho. Dahil isang araw ay nag-text siya sa akin ng pagkahaba-haba. Isang paliwanag, Mama Mia. Ang sabi niya ay nagsusorry daw siya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay lagi lang daw silang nag-aaway ng misis niya. Kaya nabaling sa akin ang paningin niya. Pero ang sabi niya, kailangan na naming putulin ang kung anumang relasyon na meron kami. Dahil gusto niyang ayusin ang sa kanilang dalawa ng misis niya. In short, Mama Mia, iniwan ako ni Ray sa ere. Nang wala man lang paliwanag. Nang wala man lang proper sorry sa kanyang mga nagawa sa akin.
Pagdating ko ng opisina ay dun ko nalaman na nag-file na pala ng resignation si Ray. Napahiya siguro. Alam mo, kung hindi totoong may kabit siya dito sa opisina, hindi naman yun aalis. Baka meron talaga, hindi lang natin alam. Narinig ko pang pinag-uusapan ng mga kasamahan ko habang nasa CR kami. Ako naman ay pumapatol ng pakonti-konti sa kanilang chismis para wag akong mapaghinalaan. In short, Mama Mia, ganun lang natapos ang relasyon namin ni Ray. Naging mahirap yun para sa akin. Nasira ang tiwala ko sa sarili ko. Nasira rin ang paniniwala ko sa instinct ko, Mama Mia. Bakit hindi ko man lang nalaman na ginawa pala akong kabit ng Ray na yon? Mama Mia, matagal na panahon po bago nawala sa isip ko ang mga pangyayari. Matagal na panahon bago ako nakapag-move on. Umabot po ng halos 3 taon yon. Kahit nasabihin pa nating 7 months lang tumagal ang relasyon namin ni Ray, ay minahal ko naman talaga siya ng totoo. Ang akala ko noon ay siya na ang makakasama kong bumuo ng pamilyang masaya at simple. Pero hindi pala. At mula nga nang mangyari ang bagay na yon, ay natuto po akong mag-clubbing, Mama Mia. Natuto po ako na mag-enjoy, lalo na kapag Biyernes at Sabado ng gabi. Pero as usual, hindi naman po doon sa aming lugar ako pumaparty. Kasi nga, bawal. Kasi nga, baka may makakita sa akin, may makapagsabi na hindi ako mabuting impluwensya, na hindi ako mabuting babae, at baka masira pa ang reputasyon ng pamilya ko. Kaya naman sa medyo malayong lugar ako pumaparty, dun sa lugar na walang masyadong nakakakilala sa akin. Sinasama ko ang mga kaibigan ko. Sinasama ko ang mga classmates ko nung college na pareho sa akin na kailangan ding magliwaliw. Mama Mia, sa edad ko noong 26 years old ay masasabi ko na nagsisimula pa lang ang buhay sa akin. Doon ako natutong uminom. Doon ako natutong pumarty ng pumarty. Ang akala ko nga, Mama Mia, ay wala nang maging saysay ang buhay ko. Ang akala ko ay hanggang doon na lang ako. Hanggang sa pagiging party girl na lamang. Pero nakilala ko po ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Dave. He was 31 years old when I met him. Mama Mia, literal po na binago ni Dave ng 180 degrees ang buhay ko. Oo, nakilala ko siya sa isang club kasi nga party goer tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, Mama Mia, na party goer ako ay pariwara na akong babae. Kahit naman party goer ako, Mama Mia, ay hindi naman po ako basta-bastang pumapatol sa kung kani-kanino. Yes, I have my fair share of one-night stands, pero kinikilala ko naman ang sinasamahan ko. Baka may kung anong sakit pa. Ang naisip ko noon kapag nakikipag one-night stand ako ay walang commitment. Kung sakali mang may nilihim sila tungkol sa kanilang asawa, hindi pa rin ako masyadong ganun na nagkakasala dahil wala naman kaming relasyon. Sex lang ang habol ko. Habol lang ng katawan ko. Mama Mia, kahit pa sabihin ng iba na accomplished woman ako, alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na hindi po. Alam ko sa sarili ko na may basag sa pagkatao ko. May sira sa pagkatao ko. Dahil sa ginawa noon sa akin ni Ray na hindi ko alam kung paano ko ba aayusing muli. Mama Mia, nakukonsensya din ako. Dahil alam kong nagtitiwala na sa akin ng mga magulang ko. Ang sabi nila, I am 26 na raw. I am more than capable of taking care of myself and of our family name. Alam ko raw ang mga limitasyon ko. Pag hindi nila alam, Mama Mia, ang precious daughter nila ay ginawa na palang kabit noon. Well, kailangan ko nang kalimutan yon. At nung makilala ko nga si Dave, naisip ko na ito na ang tamang timing para makalimutan ko ang sakit na aking naramdaman. Nagkakilala kami doon sa club. Nagkabanggaan kami habang sumasayaw kami ng grupo ko. Sorry miss, pasensya ka na, sabi niya. Napakagwapo niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung dahil lang yun sa nakainom na ako at dahil lang yun madilim sa club na yun at tanging pula na ilaw lang ang nakikita ko. Pero napakatangos ng kanyang ilong. Napakaganda ng kanyang mga mata.
Hanggang sa inayanan niya ako na magsayaw kaming dalawa. Ang grupo nila ay puro lalaki, ang grupo naman namin ay puro babae. Kaya nag-share na lang kami sa isang table na malaki. Doon ay nagkaroon kami ng casual talk. Mama Mia, matapos ang ilang oras ay kailangan na naming maghiwalay dahil kailangan na nilang umuwi ng kanilang mga barkada. Ang sabi niya ay sinamahan lang daw nila ang isa nilang kabarkada na broken-hearted. Well, kami naman sa grupo namin ay walang broken-hearted sa amin. Sadyang gusto lang talaga naming pumarty nung Friday na yon. And after that night, Mama Mia, ay umuwi na kami sa aming mga kanya-kanyang lugar. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay inopen ko agad ang aking mga social media accounts. At nakita ko po sa Facebook ko na may nag-friend request sa akin. He sent me a friend request which I immediately accepted. At dahil doon, Mama Mia, ay bigla siyang nag-chat sa akin. Nag-wave siya at nagsabi ng thank you. Doon na nagsimula ang conversation naming dalawa. Hanggang sa araw-araw na kaming magka-chat, Mama Mia. Sinishare namin ang mga magagandang pangyayari sa aming mga buhay nung hindi pa namin kilala ang isa't isa. Ang mga adventures, ang mga misadventures, kasama na rin doon ang naging misadventure ko kasama si Ray. Mama Mia, sabi niya ay napakawalang hiya raw talaga ni Ray. Meron daw talagang mga lalaking ganon. Mga lalaking itinatago ang katotohanan para makapag-benefits sa isang babae, para makapag-take advantage. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw karapat-dapat si Ray na bigyan ko pa ng space sa utak at puso ko. Kalimutan ko na raw lahat ng nangyari sa amin ni Ray. Which, by the way, Mama Mia, unti-unti kong natutunan nung makilala ko nga ng tuluyan itong si Dave. Mama Mia, pati na ang mga pangarap namin at lahat ng kung ano-anong bagay na pwede naming pag-usapan ay pinag-uusapan namin. In fact, Mama Mia, kahit nga naliligo ako, ay naka-loudspeaker ang cellphone ko at nag-uusap pa rin kaming dalawa. Kahit na kumakain kami ng breakfast, lunch at dinner, ay nag-uusap pa rin kami sa video call. Mama Mia, after a week, ay nagtanong siya sa akin kung pwede raw ba niya akong igala sa labas. Which, Mama Mia, ay pumayag naman ako. Nag-date kami dun sa club pero hindi na kami pumasok doon. Doon na lang kami nagkita at kumain na lang kami sa labas. Pagkatapos namin kumain ay nag-stroll lang kami sa city at pagkatapos ay umuwi na rin. After that night, Mama Mia, he asked me kung meron raw ba siyang chance sa aking puso. Nung una ay ayaw ko pang mag-reply doon. Bakit niya tinatanong? Kapag ba sinagot ko ng yes ay liligawan niya ako? Kapag sinagot ko siya ng no ay hindi? Pero Mama Mia, ang sabi niya ayos lang naman daw na hindi ko sagutin kung hindi pa ako sigurado. Kaya lang after a day ay sinabi ko rin sa kanya na yes, may pag-asa siya. Dahil mabait siya, dahil nakikinig siya sa akin, at dahil sinishare niya lahat ng dreams at aspiration niya sa akin. Mama Mia, napakabait niya at napaka-humble pa. Kaya naman, hindi talaga malabo na ma-fall ako sa kanya o kahit sinong babae pa for that matter. Given the fact, Mama Mia, nasa isang club kami first time na nagkita, ay hindi po talaga niya ako binastos kahit kailan. Hindi rin yon nasundan ang pagkikita namin dahil nga malayo ang lugar namin sa isa't isa. Magkabilang dako pa, Mama Mia. Out of the way, kumbaga. Pero ang pag-uusap namin ay naging constant naman. Through text, chat, and even video calls. Mama Mia, kahit nga nagtatrabaho kami ay nakakapag-video call pa rin kami ng patago. Dahil nga, nagtatrabaho, hindi ba? Nakikita niya akong nagtatrabaho at nakikita ako rin siya. Mama Mia, tinur na rin niya ako sa kaniyang apartment gamit ang video call. Pinakita niya lahat ng sulok ng apartment niya kaya alam ko, Mama Mia, na nag-iisa lang talaga siya doon. Sabi ko sa kanya, pasensya na kung ganun ang assurance na gusto ko. Kasi nga, naloko na ako ng minsan. Niloko na ako ng isang lalaking nagpapanggap na single
Para lang maikama ako ng paulit-ulit pero may asawa pala at ginawa pala akong lihim na kabit. Hanggang sa isang araw Mama Mia ay may sinend siya sa aking picture sa messenger. Natawa na lang ako nung sinumar o certificate of no marriage niya yon. Para raw mapanatag ako Mama Mia na wala siyang itinatago sa akin. Kaya naman after 2 months of courting, finally ay naisipan ko nang sagutin siya. Hindi ko na kasi masyadong naaalala si Ray mula nung naging magkaibigan kaming dalawa ni Dave. Mama Mia, una naming pagkikita as boyfriend and girlfriend ay sa isang mall kami na malayo sa amin. We had lunch, pagkatapos ay nag-watch kami ng movie. After mga 5 o'clock na sa hapon Mama Mia, nag-decide po siya na mag-romantic dinner kaming dalawa. Lahat ng yun Mama Mia, kahit ang mahal-mahal ng restaurant na napili niya, wala akong ginastos ni singkong duling. Lahat yun siyang sumagot. Hindi katulad nung kay Ray pa. Minsan Mama Mia, si Ray ako ang pinagbabayad niya. Minsan naman kapag hindi masyadong mahal siyang nagbabayad. At kapag naman medyo sakto lang ang aming kinain o ginastos, ay nagsishare pa kaming dalawa. Naisip ko noon ay ayos lang naman Mama Mia dahil alam ko naman na hindi mayaman si Ray. Alam ko naman na he's living from paycheck to paycheck. Kaya naman pumapayag ako noon na gumastos din sa date namin. Pero nitong kay Dave Mama Mia, ni singkong duling nga wala akong ginastos. Ang sabi niya, ganun daw talaga ang role ng mga lalaki. Dapat alagaan, pasayahin ng mga babae. And after that dinner Mama Mia ay inihatid na niya ako kung saan nakaparada ang kotse ko para makauwi na ako sa amin. Hindi na kami masyadong nagpagabi noon dahil malayo pa ako. I was so happy that day. After 3 days Mama Mia ay inaya niya ako na magkita kami ulit. Yun na ang naging routine namin. Magkikita pagkatapos manonood ng sine, magliliwaliw at magdi-dinner. Hanggang sa isang araw Mama Mia ay inaya niya ako. Hindi na raw sa mall. Ang sabi niya gusto niya raw na pagsilbihan ako para mas romantic ang dating. Sabi niya dun na kami sa apartment niya. At first Mama Mia, hesitant pa po akong pumayag. Kaya lang dahil medyo matagal-tagal na rin naman kaming nagkikita at medyo nakikilala ko naman siya ng maigi Mama Mia, ay pumayag na rin ako na sa apartment niya magkita kaming dalawa. I trusted him Mama Mia. Kasi nga ano ba namang silbi sa pagiging girlfriend at boyfriend naming dalawa kung hindi ko siya pagkakatiwalaan, hindi ba? Kaya pinagkatiwalaan ko talaga siya ng husto. Pagdating ko sa apartment niya Mama Mia ay ready na ang kanyang living room. Very romantic. May pa-flowers o pa-petals pa sa floor Mama Mia at may pa-bouquet of flowers pa siya sa dining table na sinet up niya. Perfectly arranged. Nagtanong ako kung sino ang gumawa nun at kung saan siya nagpagawa pero ang sabi niya, he did it alone. Para raw maipakita niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Mama Mia, I was so surprised by his talent. Knowing Mama Mia na iba naman ang trabaho niya. He is an assistant manager sa isang malaking kumpanya sa lugar nila. Hindi ko lubos maisip na kaya pala niyang gumawa ng ganito. After naming kumain ay nag-open po siya ng bottle of tequila. Kasi yun naman ang paborito naming dalawa. Yun ang ininom namin nung first time kaming magkakilala sa club na yun Mama Mia. Pagkatapos naming kumain habang nagsashot kaming dalawa, ay nag-watch po kami ng movie. We did romance. Lots and lots of cuddles sa sala niya. Dahil Mama Mia, unti-unti na naming nararamdaman ang mainit na pakiramdam sa aming mga katawan. Hindi ko alam kung dahil yun sa tequila. Hindi ko alam kung dahil yun sa malapit kami sa isa't isa. Basta Mama Mia, nag-iinit na kami. Hanggang sa binuhat na niya ako Mama Mia papunta sa kanyang kwarto. Although, Mama Mia, pang 5 beses pa lang namin yung pagkikita ay hindi na ako nag-resist na may mangyari sa aming dalawa.
Siguro nga may tama na rin ako sa tequila. At dahil nga mahal na mahal ko na si Dave. Mama Mia, napaka-gentle ni Dave pagdating sa kama. Hindi siya katulad ng ibang mga nakakama sa akin. Well, oo, magaling naman si Ray sa kama. Pero magaling din naman si Dave. Nung una nga, Mama Mia, dahil nagagalingan ako sa kanya ay bigla ko na lang tinanong kung baka may asawa na siya o baka may kinakasama na siya. Kasi yung lalaking unang nagparamdam sa akin ng napakaganda at napakasarap na sex ay isa pong may asawa. Natawa pa siya sa akin. Ang sabi niya, masyado raw akong praning. Pero naiintindihan niya raw ako dahil naiintindihan niya raw ang tromang pinagdaanan ko. Naging gentle sa akin si Dave, Mama Mia. Paunti-unti ang mga halik niya pero maiinit po yun. Maiinit ang naging pagsasalo naming dalawa sa kama. At dahil nga doon ay labis-labis na akong nagtitiwala sa kanya. Buong buhay ko, buong pagkatao ko ay pinagkatiwala ko na. Mama Mia, hindi po ako masyadong nagpaumaga noon dahil natatakot ako na baka malaman ng parents ko. Pagkatapos namin ng halos 3 rounds ay umuwi na rin ako. Inihatid pa niya ako, Mama Mia, pero dun lang sa may malayo sa aming bahay dahil baka may makakita sa amin. Nagmotor po siya at ako naman ay nagsasakyan. Nung nakita niyang malapit na ako sa amin ay lumiko na siya at umuwi. Nung makauwi ako, Mama Mia, ay napakasaya ko talaga. Masayang-masayang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay nakilala ko na ang lalaking laan ng tadhana para sa akin. Napaka-perfect na niya. Lalaking gentleman, lalaking gumagastos para sa babae, lalaking magaling pa sa kama. Ano pa ba ang hahanapin ko sa kanya? Wala na, hindi ba? Kaya naman, Mama Mia, nakatulog ako noong araw na yon na panatag na panatag. At mula nga nang may mangyari sa aming dalawa ni Dave, Mama Mia, ay halos linggo-linggo na akong tumambay ako doon sa kanyang apartment. Halos linggo-linggo na naming pinagsasaluhan ang aming relasyon sa ibabaw ng kama niya. Mama Mia, naisip ko noon, bakit hindi ko pa ipakilala si Dave sa mga magulang ko? Pero ayoko po na ako ang mag-initiate. Ang gusto ko ay si Dave ang magkagusto na magpakilala sa parents ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi pa niya ako pinapakilala sa kanyang pamilya o mga magulang. Ang sabi niya kasi ay taga-probinsya raw talaga sila. Kaya wala doon ang mga magulang niya at nakabili lang siya ng sarili niyang apartment. Napaka-perfect na niya talaga. Ambitious, may goal, Mama Mia. Ano pa bang hahanapin ko sa isang lalaki? Wala na. Hanggang sa tumagal ng halos 5 buwan ng relasyon namin, naging masaya kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na bakit hindi ako mag-leave. Para nang sa ganoon ay makapagbakasyon kaming dalawa. Bakit? Magli-leave ka rin ba? Tanong ko. Oo naman, bakit? Bakit ikaw lang ang magli-leave? Paano tayo magbabakasyon ng ganon? Sabi niya. Okay, sige. Ilang araw ba? 2 araw lang para lang makapag-unwind tayo. Mama Mia, na-excite ako sa isiping yon. Ang totoo niyan ay nagulat talaga ang mga katrabaho ko dahil sa tinagal-tagal ko sa trabaho ay nun lang ako nag-file ng leave. Oy, anong meron? Baka magpakasal ka ng bigla, Chloe, ha? Tapos hindi namin alam? Naku, wag kang maglilihim, girl. Kapag magpapakasal ka na, sabihin mo sa amin. Hindi naman kami masibang kumain. Gusto lang naming masaksihan na ikasal ka. Tumawa ako noon, Mama Mia, lalo pa nung magbiro pa ang isa naming kasamahan kung paano ako ikakasal na wala naman akong pinapakilalang boyfriend sa kanila. Noon ay kinilig ako at sinabi kong meron akong boyfriend. Uy, talaga? May boyfriend ka na? Sino? Ipapakilala ko rin siya sa inyo soon. Wag muna ngayon, sabi ko. Mama Mia, tulad nung kay Ray ay parang lihim rin ang aming relasyong dalawa ni Dave. Pero wala naman kaming pinag-usapan na ililihim namin ang relasyon na yon.
Wala rin kaming pinag-usapan na dapat alam ng lahat. Basta ine-enjoy lang namin ang company ng isa't isa. At nung ma-approve nga agad-agad ang leave ko ay sinabi ko agad yun kay Dave. Kaya nagplano na rin siya, Mama Mia. Isang resort na 3 hours drive from his place ang napili niya. Private resort po yun, Mama Mia. Malalayo ang mga bahay-bahay. Opo, bahay po ang nirentahan ni Dave. Pagkapasok namin doon ay gulat na gulat ako dahil may pa-set up pa talaga. Akala mo magpo-propose na. Actually, Mama Mia, yun talaga ang pumasok sa isip ko noon. Hindi kaya ako inaya ni Dave dito dahil gusto na niyang mag-propose? Sabi ko noon. Nagpa-manicure pa talaga ako noon, Mama Mia, dahil gusto kong masigurado na magandang-maganda ang mga kamay ko kung sakaling susuotan na niya ng singsing. Masaya ako, Mama Mia. Pagdating namin ay napakaganda ng naging setup sa room namin na para bang mga honeymooners. Meron ding pa champagne. Hindi basta-bastang wine kundi champagne talaga, Mama Mia. Napakagalante talaga ni Dave. Pagkapasok pa lang namin ay agad niya akong niyakap. Agad niya akong inaya na dun kami sa banyo. Pagdating ko doon ay nakaset up na pala ang bathtub na meron pang mga rose petals at napakabango pa at napakabula. Bigla niyang inalis ang zipper sa suot ko, Mama Mia. Nakadress lang kasi ako noon ng above the knee dahil nagkotse naman kami papunta doon. Pagkatapos ay naghubad na rin siya at inaya niya ako sa loob ng bathtub. Dun, Mama Mia, ay minasahin niya ako habang nakababad ang katawan ko sa tubig. Napaka-gentle ng kanyang masahe. At ang masahe na yun ay nauwi po sa isang masarap na pagtatalik sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos noon ay naligo na kami at inaya niya ako na pumunta sa restaurant ng resort na yon. Medyo nasa 15 minutes walk bago ka makarating sa kanilang restaurant, Mama Mia. Kaya nakapagmuni-muni muna kami, nakapag-isip at nakapag-usap tungkol sa mga plano namin sa buhay. Pero Mama Mia, ang dami na niyang planong sinabi sa akin pero wala doon ang plano kung kailan kami magpapakasal dalawa. Ayoko naman na pangunahan siya. Medyo bata pa naman ako. Ang sabi ko noon sa sarili ko, dapat before 30 years old ay magpakasal na ako. Pero malayo pa naman yon, kaya ayos lang. In-enjoy ko na lang ang walk namin noon ni Dave, Mama Mia. Hanggang sa makarating na kami sa restaurant at iniginiya pa kami ng isang waiter sa isang private room doon. Meron ding pa-set up si Dave doon, Mama Mia. Napaka-sweet talaga ng boyfriend ko. Ibang-iba sa mga naging boyfriends ko noon. Kaya naman, Mama Mia, lihim talaga akong nagdadasal noon na sana, Lord, ito na. Na sana wala nang makakasira pa sa aming dalawa. Pero yung bakasyon pala na yun, Mama Mia, ang sisira sa lahat tungkol sa amin. Matapos naming kumain ay naglakad-lakad pa kami. Bumili pa kami ng kape dahil ang sabi niya ay ayaw niya raw na matulog kaming dalawa kapag nagbalik na kami sa aming inupahang villa. Pagdating namin sa villa, Mama Mia, ay ibang bakbakan pa ang nangyari sa amin. Masayang-masaya ako. 2 beses pa namin ginawa yun bago ako tuluyang nakatulog. Mama Mia, nung magising ako ay wala si Dave sa tabi ko. Lalabas sana ako, Mama Mia, pero biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaya lang, Mama Mia, nagulat ako. Nagulat ako dahil hindi si Dave ang pumasok sa kwarto. Isang lalaki. Isang lalaking mamuscle ang kanyang katawan. Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto namin? Nasaan si Dave? Tanong ko. Shock na shock ako, Mama Mia, lalo na nung mapagtanto ko na walang kahit na anong saplot ang lalaking yun. Totally naked talaga siya that time. Pagkatapos, Mama Mia, ay hinawakan niya ang aking mga balikat.
Hubad din ako noon sa ilalim ng kumot kaya itinulak ko siya. Pero sabi niya, ma-enjoy raw namin yon. Natatakot na ako noon, Mama Mia, at akmang sisigaw na ako nung bumukas ulit ang pinto. At iniluwal doon ang boyfriend ko na wala ring kahit na anong saplot. Dave? Dave, ano to? Anong nangyayari? Gulat na gulat at naguguluhan kong tanong. Huwag kang mag-alala. Enjoy lang natin ang moment na to, sabi niya. Doon ko napagtanto, Mama Mia, kung ano ang mga nangyayari. Lalo na nung pareho nilang sinabi na don't worry dahil everything will be fine. Sisigaw na sana ako noon, Mama Mia, nung biglang tinakpan ni Dave ng kanyang kamay ang aking bibig. Malakas na malakas ang pagkakatakip niya noon na halos nasasaktan na ako. Pagkatapos noon ay binigyan niya ng instruction yung isang lalaki. Sige na, bilisan mo na. Huwag ka nang magtagal. Mama Mia, umiiyak ako noon. Umiiyak ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Pumipiglas ako, Mama Mia. Pumipiglas ako ng malakas para pigilan sila sa kanilang ginagawa. Pero dalawa silang malalaking lalaki. Mamamuscle pa yung isang lalaki, Mama Mia, kaya malakas na malakas siya. Wala akong nagawa nung tinanggal na nila ang kumot na tumatakip sa hubad kong katawan. Wala akong nagawa nung hinaplos na ako nung lalaki ng kaniyang mga magagaspang na palad. Wala akong nagawa, Mama Mia, nung hinalik-halikan na niya ang leeg ko at ang buo kong katawan. Natatakot na ako noon. Habang tinitignan ko si Dave ay ngumingisi naman siya na parang demonyo. Mama Mia, ginalaw ako nung lalaki habang tinatakpan ni Dave ang bibig ko ng kanyang kamay. Yung buhok ko naman, Mama Mia, ay hawak-hawak ng kanyang kabilang kamay. Na para bang sinasabi niya sa akin na anumang oras ay kaya niyang baliin ang leeg ko kung papalag pa ako. I cried a lot, Mama Mia. Sobrang-sobra ang iyak ko noon. Gustong-gusto kong sumigaw pero hindi ko kaya. Laging may nakatakip na kamay sa aking mga bibig. Hanggang sa, Mama Mia, may kinuha ang lalaki. Hindi ko alam kung kaninong brief yun, pero Mama Mia, itinapal nila yun sa aking bibig. Pagkatapos ay may kumuha pa sila na isang fabric at itinali yun sa bibig ko. Tinalian rin nila ang mga kamay ko, Mama Mia. Itinali nila yun sa may kama. At alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat, Mama Mia? Nung naging malaya na silang dalawa dahil nakatali na ako, ay bigla silang naghalikan sa harap ko. Mama Mia, nandidiri talaga ako noon. Hindi ko alam kung saan ako mas masasyak. Doon ba sa ginagawa nila sa katawan ko na pinagpalit-palitan nila? O doon ba sa ginagawa nila? Alam mo ba, Mama Mia, yung mga nasa mga malalaswang video, yung mga lalaking nagsisex, ganun po ang nangyari. Yung isang lalaki, Mama Mia, ay nasa likuran ng boyfriend ko, habang yung boyfriend ko naman ay nakapatong sa akin. Oo. That other guy did anal sex on my boyfriend. Mama Mia, hindi ko alam pero pakiramdam ko ay ilang beses po akong nahimatay sa mga nakita ko at sa mga naganap sa katawan ko nung araw na yon. Doon ko napagtanto. Oo, bisexual pala ang boyfriend ko. Doon ko nadiskubre ang lahat, Mama Mia. Umiiyak na lang ako habang nagpapakasasa sila sa katawan ko hanggang sa umalis na yung lalaki. Pagkaalis ng lalaki ay niyakap ako ni Dave. Humihingi siya ng sorry sa akin dahil sa kanyang mga nagawa. Gustong-gusto ko siyang sampalin, Mama Mia, pero nung mga panahon na yun ay nakatali pa rin ang mga kamay ko. Mama Mia, pagkatapos umalis nung lalaki,
ay nagbihis ang boyfriend ko at binihisan at nilinis niya rin ako. Ako naman, Mama Mia, ay parang walang lakas noon dahil sa kanilang ginawa sa akin. Walang lakas ang mga paa ko. Hindi ko alam kung ilang oras nilang pinagsawaan ang katawan ko, Mama Mia. Wala na rin akong lakas noon na umiyak pa dahil ilang oras na rin akong umiiyak habang binababoy nila ang katawan ko. Nung matapos na siyang magbihis, Mama Mia, ay nasa may gilid lang ako. Nakatalukbong ng kumot. Pilit na pinoproseso ng utak ko ang mga nangyari. Isa lang ang alam ko noon, Mama Mia. Nanginginig pa rin ang sarili ko, ang buong katawan ko habang paulit-ulit na tinatanong si Dave kung paano niyang nagawa sa akin ang mga bagay na yon. Mama Mia, at sabi niya ay hindi niya raw sinasadya. Nadala lang talaga siya sa kanyang ginamit na droga. May ininom pala siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung napainom niya yun sa akin. Pakiramdam ko naman ay hindi. Dahil nasa katinuan pa naman ako habang binababoy nila ang katawan ko. Bigla siyang lumabas, Mama Mia. Pagkalabas niya ay sinundan ko siya kahit na nanghihina pa ako para sana makaalis na sa lugar na yon. Pero unfortunately, Mama Mia, ay nilak niya ang pinto. Kaya naman humawak na lang ako ng bote, nag-aabang sa kanyang pagbalik. Nung bumukas ang pintuan ay itinapon ko ang bote sa kanya, Mama Mia. Unfortunately, hindi ko siya natamaan. Siguro, Mama Mia, dahil wala pa rin akong lakas nung mga panahon na yon. Bigla siyang nagalit sa ginawa ko. Bigla niya akong pinuntahan at marahas na kinabig, Mama Mia. Pagkatapos ang sinabi niya sa akin, wala raw dapat makaalam sa mga nangyari dahil ipapapatay niya raw ako. After that, Mama Mia, ay hinila pa niya akong muli sa loob ng kwarto at doon ay binaboy niya ako ulit. Pilit akong nagmamakaawa sa kanya na tapos na wag na, pero hindi siya nakinig. Kung ano-ano pang mga acrobatic moves ang ginawa niya noon sa katawan ko. Hindi ulit ako nakaresist, Mama Mia, dahil sa ikalawang pagkakataon ay itinali niya ulit ako sa kama. Nilagyan niya ulit ng busal ang bibig ko. Mama Mia, mag-8 p.m. na noon nung lumabas kami sa apartment niya. Siguro, Mama Mia, para masigurado niyang wala ng tao sa labas. Pagkatapos ay iniatid niya ako. Ang sabi niya, umalis na raw ako at umuwi na. Mama Mia, nung pinaandar ko na ang sasakyan ko ay gustong-gusto kong tumuloy sa police station. Kaya lang nakikita ako si Dave na sinusundan ako gamit ang motor niya. Sinigurado niya, Mama Mia, na makauwi ako sa bahay namin. At nung nasa bahay na ako ay nakatanggap ako ng message sa kanya. Humihingi siya ng patawad. Pero sinabi niya, Mama Mia, na hindi raw dapat maaari na may makaalam sa mga nangyari. Hindi na ako nag-reply pa sa kanya noon. Nakatulala na lang ako habang nasa loob ako ng kwarto ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, galit na galit ako sa sarili ko. Bakit ba ako ganito? Bakit lagi na lang akong mabilis magtiwala sa mga lalaki? Sa mga lalaking wala namang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Gustong-gusto kong tapusin ang buhay ko noon, Mama Mia, pero takot na takot din ako sa Diyos. Takot na takot ako na kapag totoo ang impyerno ay dun ako mapunta. Nagdurusa na nga ako dito sa mundo, magdurusa pa ba ako sa ikalawa kong buhay? Hindi ako lumabas noon, Mama Mia. Lunch na nung lumabas ako sa kwarto dahil alam kong wala ng tao sa bahay. Umabsent ako ng 3 araw. Hindi ako lumalabas-labas. Mama Mia, pakiramdam ko noon, ako na ang pinakapangit at pinakamaruming babae sa buong mundo. Blinak ko na rin si Dave sa Facebook, pero alam na alam ko pa rin ang mukha niya at ang kanyang pangalan. Gustong-gusto kong mag-file ng case, Mama Mia, pero takot na takot ako sa magiging reaksyon ng mga tao. Ako kasi ang pumunta sa apartment ni Dave. Takot na takot akong mahusgahan. Ayoko rin, Mama Mia, na mapahiya ang pamilya ko.
Lalong-lalo na ang kuya ko at ang papa ko na nasa mundo pa ng politiko sa lugar namin. Ayoko po na mapahiya sila dahil sa ginawa ko. Mama Mia, magdadalawang taon na mula nung mangyari ang mga bagay na to, pero ganun pa rin ang sakit. Ganun pa rin ang level ng pagkarismaya ko sa sarili ko. Alam ko, hindi ito mawawala. Sa 2 taon na yun, Mama Mia, ay lagi kong kini-question ng Diyos kung bakit kailangan niya na iparanas sa akin ang mga bagay na to. At bang nagawa kong kasalanan? Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, ginusto ko pong tapusin ang sarili kong bahay, ang sarili kong buhay. Pero sa bawat pagkakataon na gagawin ko yun, ay para bang may bumubulong sa tenga ko na wag. I suffered depression which affected my job. Mama Mia, dahil nga sa mga nangyari, dahil lagi na lang akong tulala sa trabaho, ay kinausap na ako ng boss ko at ang sabi niya, mabuti pa raw na magpahinga muna ako. Tinanong niya kung anong mali, Mama Mia, at kung anong magagawa nila para ayusin ang sitwasyon ko, pero wala nga akong mapagsabihan. Kaya ang ginawa ko na lang ay tuluyan na akong nag-resign. Ngayon, Mama Mia, ay nasa bahay lang ako. Paminsan-minsan ay tumutulong ako sa kuya ko sa kanyang trabaho sa negosyo ng pamilya namin. Pero most of the time ay nasa bahay lang ako. Nagpipaint, nagsusulat, at kung ano-ano ang ginagawa ko. Hindi ko na alam, Mama Mia, kung makaka-move on pa ba ako sa mga nangyari sa akin. Kung magiging maayos pa ba ako. I'm alone and I'm isolated. I hate my life, Mama Mia. Alam kong hindi naman ako masyadong mabait na anak at hindi naman ako masyadong mabuting tao, pero hindi ko naman siguro deserve ang ganito. Mama Mia, isinare ko po ang sarili kong kwento para magsilbing leksyon sa mga taong nakikinig sa inyo araw-araw, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Please do not trust too much. Lalong-lalo na sa mga taong hindi mo pa masyadong kilala o sa mga taong akala mo ay mahal mo at akala mo ay mahal ka. Lagi kang magtira para sa sarili mo. Lagi kang mapagmasid. Lagi dapat na unahin mo ang kaligtasan mo. Oo, masamang maging pessimistic o yung lagi na lang masama ang iniisip. Pero Mama Mia, may magandang bagay din na idudulot ang pagiging pessimistic. Dahil nagiging handa ka lagi sa mga posibleng mangyari. Hindi katulad na kapag optimistic ka, tiwalang-tiwala sa isang tao, yun pa pala ang sisira sa buong buhay mo. Maraming salamat po, Mama Mia, at magandang araw sa inyong lahat. Muli po, lubos na gumagalang, Chloe. Chloe, napakahirap ng naging sitwasyon mo. Hindi ko alam, pero alam ko na meron din na may magme-message sa iyo or baka may magko-comment sa baba nitong video na sabi na dapat nagsumbong ka, dapat ganito ka. Siguro madali sa atin dahil hindi tayo ang nakaranas ng mga bagay na yon. Hindi tayo ang nabiktima. Hindi tayo ang inabuso. Pero sa mga taong inabuso, napakahirap gawin yon. May nabasa po ako nung college ako na isa po yung totoong kwento na nirape po siya o milolest siya ng isang tao na malapit sa kanilang pamilya. Ang sabi niya, noong hindi pa raw yun nangyayari sa kanya, kapag may naririnig siyang balita, may nababasa siya, lagi niyang sinasabi, bakit di kayo magsumbong? Bakit hinahayaan niyo lang yung mga ganon na makapagbiktima pa ng iba? Pero ang sabi niya, napakahirap daw talagang gawin yon. Dahil sa tuwing ginagawa nila yon, sa tuwing binabalikan nila sa isip nila ang mga nangyayari, parang paulit-ulit po silang naaabuso. Paulit-ulit po nilang nilalagay ang kanilang sarili pabalik dun sa sitwasyon na yon. Na kahit kailan, hindi raw talaga nakukulangan ni konti ang sakit, ang hapdi, at ang takot na kanilang nararamdaman. Parang kailangan nilang i-relieve ng paulit-ulit ang bagay na yon. Kaya yung iba ayaw magsumbong dahil ayaw nang balikan ang mga nangyari sa kanila. Chloe, dasal ko sana'y maging maayos ka na. Sana'y matuto kang humanap ng tulong mula sa iba.
Sana'y matuto ka rin na magpatawad sa sarili mo. Sana'y matuto ka rin na mahalin ulit ang sarili mo. Na isipin ulit na worth it ka. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot para maiere itong kwento ng buhay mo. Sa mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Chloe, please do like and share. Nang sa ganoon ay marami po ang ma-inspire, marami po ang may matutunan mula sa kanyang mga naging karanasan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do click subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa araw-araw niyong pagsuporta. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.